Grabe mga miha, 5 loan apps na super legit. Sinubukan ko lahat at approve lahat ng loan application ko sa 5 loan apps na ito. Ang maganda pa dito, mababa yung mga interest, napakababa din yung processing fee at ang repayment terms umaabot ng 3 months hanggang 36 months. Malaki talaga ang naitulong ng mga loan apps nito sa amin ha. Sa akin personally, lalo na sa mga emergency expenses. Kaya nga sa video na ito ay isa-isahin natin ang 5 loan apps na to. Ipapakita ko ang mga screenshots ng loans ko at syempre, bibigyan ko kayo ng tips kung paano din ba kayo ma-approve. Pero take note ha, hindi ibig sabihin kasi na dahil madaling utangan ay kailangan na agad mangutang. Loan pa rin kasi ito kaya gamitin lang kapag kailangan talaga. Unang-una sa listahan ko nga ay itong GCash G-Loan sa loob ng GCash. Isa ito talaga mga ka-interview sa pinaka-legit na loan features sa Pilipinas. And ang maganda pa dito ay pwede kang magkaroon ng multiple loans at sa experience ko nga, ilang beses na akong nakapag-loan dito at lahat approve. Ito yung sample natin ng loan ko sa GCash G-Loan. So kung mapapansin nyo, meron akong March 7, March 25 at March 31, meron din tayong April 3. Actually, bago lang to mga ka-interview ha, kasi yung mga iba, binayaran ko na ng buo. So, itong mga ka-interview, kung mapapansin nyo, magkakaiba ng amount. And lahat talaga ay approve. For example, itong first loan ko sa GCash G-Loan ay meron akong babayaran na 1,984.67. At meron din naman itong iba dito mga ka-interview na magkaibang amount. Yung isa ay 650 pesos lang, which is okay lang naman kasi mababa. And ang nagustuhan ko nga dito sa GCash G-Loan ay in terms nga sa interest, yung payment terms ay okay naman talaga kumpara doon sa iba't ibang mga loan apps na makikita sa Google Play Store at sa App Store na napakataas yung mga charges na halos 30 to 45%. Diba? And napaka-short term lang, 7 days to 10 days lang yung ino-offer. Itong GCash G-Loan ay halos ang ino-offer sa akin hanggang 12 months, hanggang 9 months. Kaya talaga sobrang mabilis lang lapitan at napakadali lang to ha. Once na-approve yung loan application, pinapadala din nila agad-agad yung loan proceeds sa GCash account mo din mismo. So, para nga sa mga nagtatanong magkano ba yung pwedeng ma-loan daw sa GCash G-Loan, so pwede kang makautang dito hanggang 125,000 pesos, depende pa rin dito sa G-score mo, sa activity mo rin sa GCash at sa payment history. Ang terms ng G-Loan ay pwede kang pumili ng 3 months, 6 months, 9 months, at 12 months. Ang tips ko lang mga ka-interview para magkaroon ng G-Loan offer, number 1, gamitin lagi ang GCash app. Magbayad ng bills, mag-send ng money, at mag-load, no? At tip number 2, mag-cash in regularly sa account mo. At kapag meron kang activity or kapag merong activity ang account mo, tumataas na rin kasi ang G-score mo. Tip number 3, gamitin ang ibang feature tulad nga ng G-Save, G-Invest kasi nga mas mataas ang chance mo magkaroon ng loan offer. Ang number 2 mga ka-interview ay yung Union Bank of the Philippines Personal Loan. So ito nga yung next sa aking listahan, ang personal loan ng Union Bank of the Philippines. Grabe talaga. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko patungkol nga dito sa Union Bank, napakaganda talaga itong utangan. Pinakamadaling loan application na naranasan ko din. Ang experience ko dito ay lahat ng process talaga ay online. Ang requirements nung nag-apply ako ay isang valid government ID lang. Nung nag-apply ako dito, halos wala pang 10 minutes pagkatapos kong mag-submit, after 5 minutes, may message na agad na approve ang loan ko. And grabe diba, sobrang bilis. So ang tips lang para maaprubahan ang loan application nyo din dito sa Union Bank, ay number 1, siguraduhin na malinaw ang ID na ipapasa mo. Tip number 2, dapat accurate ang personal information ninyo. At tip natin number 3, kung may existing bank account ka or credit history, mas mataas ang chance na maaprubahan dito nga sa Union Bank Personal Loan. Sa mga nakapanood ng mga previous vlog ko nga dito sa Union Bank, ayan, congratulations! Eligible ako na umutang hanggang 177,600 pero kasi ang inavail ko lang dito ay 100,000 pesos lang kasi yun naman lang din talaga yung kakailanganin. Kung mapapansin nyo, once na-approve kayo nga dito sa Union Bank, makikita nyo agad-agad dyan sa baba yung possible na magiging monthly amortization nyo. So like sa akin, sa 177,600 ang monthly installments due
ay 5,412.46 per month, term 60 months. Merong annual contractual rate na 26.9%, pero sa akin nga, 100,000 lang yung in-avail ko, payable sa loob ng 24 months. We are happy to share that your personal loan application has been approved and you can proceed to get your loan by visiting this link. So, dahil nga meron akong dati na account dito sa Union Bank or savings account, yung nilagay ko na kung saan ko matatanggap yung loan proceeds. And alam nyo ba, wala pang 10 minutes, ang nag-request ako na kunin yung loan amount nga na 100,000 pesos, pumasok agad-agad sa bank account ko. So by the way, sa mga nagtatanong nga, paano yan Miss Gia, wala kaming Union Bank savings account, saan nila ipapadala yung loan proceeds? So madali lang yan mga ka-interview. Once approve yung loan application nyo dito sa Union Bank, pwede kayong mag-create ng account nyo or personal savings account sa Union Bank app. I-download nyo lang Google Play Store, mag-create ng account, at ayan na. Submit nyo ngayon yung account nyo. Pagka-submit mo, doon nga nila ipapadala yung loan proceeds. Kasi nga, nire-require nila tayo na mag-open ng savings account sa Union Bank kasi ang mode of payment ay ADA or auto debit arrangement. Kaya make sure din na once approve kayo, on or before yung due date, may laman yung account nyo doon sa magiging monthly amortization nyo kasi ikakaltas nila yan. Ang loan app number 3 nga natin ay yung Maya Credit. So, itong Maya, meron din silang ibang loan ino-offer. Pero karaniwan sa mga bago lang dito sa Maya, ang unang ino-offer ay itong Maya Credit. So, ayun na nga mga ka-ins-review, gusto kong i-share din nga sa inyo itong Maya Credit sa loob ng Maya app. So, isa ito sa pinakamadaling utangan online din. Pero take note mga mi, hindi lahat ay may offer dito ha. System din kasi ang nagde-decide kung sino ang bibigyan ng credit line. So, sa experience ko sa Maya Credit nga, napakabilis din naman ang approval. Magre-request ka lang, tapos isesend nila agad sa Maya account mo. At kapag nag-request ka ng loan, diretso din ito sa Maya wallet mo nga. So, ang tips lang para magkaroon ng offer sa Maya Credit, ang una, gamitin lagi ang Maya app, syempre. Number 2, magbayad ng bills gamit ang Maya. At number 3, mag-cash in regularly. Ang tip natin number 4 ay panatilihing active ang account mo. So, ang loan app number 4 natin mga ka-interview ay yung Union Digital Bank. Alam nyo ba mga mi na nag-offer ito sa akin ng 100,000 pesos na loan amount at ang nakakagulat pa dito, first try ko pa lang yon dito sa Union Digital Bank. Nag-offer sa akin ng 100,000 pesos. So, sa experience ko nga, na-approve talaga ang loan ko. Kaya lang, hindi ko muna siya in-avail. Wala naman kaming panggagamitan pa dahil hindi namin kailangan pa that time. Pero masasabi ko talaga na malaki ang loan offer nila kahit first loan mo pa lang. So, ang tips lang para ma-approve dito ay mag-maintain tayo ng good credit history. Tip number 2, siguraduhin na tama ang information sa application. At tip number 3, magkaroon ng stable income or stable source of income. Ito yung in-approve ni UD Loan sa akin ha. 100,000 pesos, doc stamp 0, merong monthly amortization na 10,046.21 at processing fee ay 10,000 pesos. Meron itong monthly interest rate na 3%, monthly AR ay 4.81%. So kung mapapansin nyo, monthly interest rate ay 3%, medyo malaki siya, pero kasi mas hamak naman na mas maliit itong interest nila kung i-compare natin doon sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store, di ba? Na 7 days lang ino-offer na terms, napakababa yung loan amount at napakalaki yung mga charges. So, di ba mas hamak naman na mas okay itong UD loans. Napakadali lang din talaga yung pag-process nila ng loan application. Kagaya nga nung akin, sinubukan ko lang kasi naghahanap ako ng mga topics, di ba? And nakita ko lang itong UD loans, sinubukan ko, approved daw ako ng 100,000 pesos, hindi ko nga lang in-avail. So, meron silang pinakita na sample computation, like due date, meron ding terms, monthly amortization, principal, interest, starting balance, at yung running balance. 12/7/2025, ayan, 12/30, merong 10,046.21 na monthly amortization at makikita nyo yung principal nga, yung interest, starting balance at yung running balance na babayaran nyo nga. So, napakaganda at kung mapapansin nyo dito sa baba, doon sa 100,000 pesos, meron itong interest na 19,585.54. Kaya ang total lahat ng babayaran ay
119,585.54. So, isa nga itong CUD loans na napakadali lang din utangan. So, pwede nyong i-check itong app din nila sa Google Play Store. At ang number 5 nga mga ka-interview na pwede nyong i-consider utangan, isa din ito sa nag-approve ng loan application ko ay yung Shopee S-Loan. Isa rin ito sa pinaka-fast approval na loan apps at sa experience ko, nag-offer sila sa akin ng 11,800 loan amount. Napakabilis din naman yung approval at pag-disburse. Kaya lang kasi, may experience din ako dito na medyo nakakagulat lang kasi ilang araw lang ako na na-late sa pagbayad. Tapos, nung na-fully paid ko na yung loan ko dito sa Shopee S-Loan, nilak nila agad yung S-Loan ko. So, hindi na ako makakautang ulit. So, ang lesson dito ay napaka-importante talaga na magbayad on time dahil kapag late ka, pwede kang magkaroon ng account restriction. So, important reminder lang mga mi, kahit legit ang mga loan apps na ito, tandaan ninyo na utang pa rin ha, kaya gamitin lang kapag kailangan. Siguraduhin na kaya mong bayaran at syempre dapat magbayad tayo on time. So ayun na nga mga mi, yan ang 5 loan apps na sinubukan ko at approve lahat ng mga loans ko dito. Ang iba ay kinuha ko, yung iba hindi. Malalaki talaga ang mga naitulong ng mga loan apps dito sa akin, lalo na nga sa mga pang-emergency na pangangailangan. At gusto ko rin na malaman sa inyo, alin sa mga loan apps na to or sa mga nabanggit ko ang mga nasubukan nyo na. Sana i-comment nyo rin yan sa baba. At sana kung nakatulong yung video na to sa inyo, please don't forget nga to like, share, and subscribe sa Gia Insta Review at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos natin. Maraming salamat sa panonood and see you sa next video. Bye!